Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Si Xavier ay sa wakas nakatayo sa harap ng makapangyarihang hari ng dragon, si Verkest. Matatag at hindi matinag, iisa lang ang kahilingan ni Xavier, ang maipadala siya kay Kim Suho. Bumungad ang tanawin, si Verkest ay nakahiga ng tamad sa isang engranding sopa, napapalibutan ng bundok ng ginto at kislap ng mga ruby. Halos tulog, bahagyang damilat ang hari ng dragon at tumitig kay Xavier. Ang tinig niya'y may halong inis at kuryosidad ng magtanong. Paano ka nakapasok dito? Naglagay ako ng napakalakas na mahika ng pagbaluktot ng espasyo. Ngunit nanatiling kalmado at matatag si Xavier. Nakaseryosong mukha, mariin niyang sagot. Humingi ako ng tulong kay Lord Tyrannus. Sinabi niya na kung iguguhit ko ang isang tiyak na pattern ng may sapat na lakas, mababasag ko ito. Nang marinig iyon, napakurap si Verkest, nag-aalangan. Natigilan siya sa kalagitnaan, napansin ang hindi matinag na ekspresyon ni Xavier. Napabuntong hininga ang hari ng dragon, tinakpan ang kalahati ng mukha gamit ang isang kamay habang mas lalo pang lumubog sa sopa. Kung kapanalig ka ng taong iyon, sigurado akong ginawa mo ang lahat para makarating dito. Narinig ko na rin ang mga balita. Ngunit agad siyang pinutol ni Xavier, matalim ang tinig na puno ng determinasyon. Lumingon si Verkest, pinagmasdan siya. Mariin ang mga mata ni Xavier at sa buong tibay ng loob ay idineklara. Hindi pa tapos, habang nabubuhay ako, hahanapin ko siya. Sandaling natahimik si Verkest, nakatitig sa kabalyerong ayaw sumuko. Sa huli, nagsalita siya, kalmado ngunit mabigat ang tinig. Ito'y isang bagay na itinakda at pinakilos ng sansinukob na higit sa atin. Kahit ako, hindi ko masasabi kung ang taong iyon ay nasa soul o wala. Ngunit hindi umatras si Xavier. Puno ng matigas na pag-asa ang kanyang sagot. Ibig sabihin, may tsansa pa. Hindi ito 0%. Napahinto si Verkest bago nagpakawala ng maikling tawa. Isang maluwag na pitik ng daliri at isang mahiwagang bilog ang lumitaw sa sahig sa tabi ni Xavier. Dahan-dahang bumuo ng portal, ang umiikot nitong ibabaw ay nagbubukas patungo sa makabagong mundo ng daigdig. Nanlaki ang mga mata ni Xavier sa kanyang nakita. Samantala, sinilip ni Verkest ang bulsa ng kanyang Amerikana, may hinahanap. Kalmado ang tinig niya habang nagpapaliwanag. Yan ang portal papuntang Soul. Walang espesyal sa mana ng batang amo mo, kaya hindi kita mabibigyan ng detector o kung ano paman. Nang matagpuan ang bagay na hinahanap, basta na lang niya itong inihagis kay Xavier. Pero heto, gamitin mo. Nasalo ito ni Xavier at tiningnan. Parang isang kakaibang aparato, ipinaliwanag ni Verkest. Pindutin ang buton sa gitna at agad kang makakabalik dito. Kaya ako hindi makatulog nitong mga nakaraan dahil ginagawa ko yan. Napakurap si Xavier na bigla sa hindi inaasahang kabutihan ng isang Dragon King na kilala sa Catamaran. Ngunit itinaboy lang siya ni Verkest, tinakpan muli ang mukha, halatang sawang makipag-usap. Alam kong darating ka, kaya bilasan mo na at umalis. Nakakainis talaga kayong mga tao. Hindi makapaniwala, yumuko ng malalim si Xavier. Maraming salamat, dakilang hari ng dragon. At sa sandaling iyon, inihanda ng kabalyero ang sarili upang pumasok sa portal, tanga ng determinasyon at pag-asa para sa hinaharap. Mula sa mahiwagang mundo ng hari ng dragon, bumalik ang tanawin sa planetang daigdig. Unti-unting lumapit ang tanaw, una ang globo, saka Timog Korea, at sa huli, ang masiglang lungsod ng Seoul. Dagsa ng sasakyan, busina, at ingay ng trapiko. Sa gitna ng karagatan ng tao, may isang lalaking tumatakbo ng sabik sa bangkita. Sumusuyod ng tingin sa bawat mukha. Hanapin si Kim Suho. Ngunit sa lawak ng lungsod, tila imposible ang paghahanap. Lumulusot siya sa mga tao, tumatakbo sa tawiran, sinisilip ang bawat sulok, umaasang may mahahagip na bakas. Bumabalot ng pawis ang kanyang mukha, hingal na hingal, ngunit hindi siya tumigil. Mula umaga hanggang hating gabi, patuloy si Xavier sa pagtakbo. Hanggang sa wakas, bagsak siya sa isang makitid na eskinita. Napayuko, nilamon ng antok. Lumipas ang gabi, at paggising, muli siyang tumayo. Bagamat pagod, ipinagpatuloy niya ang paghahanap. Hakbang bawat hakbang, sa kalsada at karamihan, patuloy siyang naglakad. Ngunit walang bakas ni Kim Suho. Muli siyang napaupo sa isa pang eskinita, lupaypay. Nag-ikot ang isip niya, puno ng pagsisisi. Ni hindi ko man lang alam ang itsura mo. Sana mas nakilala pa kita. Pumikit siya, hinayaang mapawi ang isip kahit sandali. Muling lumipas ang gabi, nakayakap sa bigong paghahanap. Sa madaling araw, hinugot ni Xavier ang maliit na aparato mula sa kanyang bulsa, ang return portal na ibinigay ng hari ng dragon. Tinitigan niya ito, nanginginig ang mga kamay, puspos ng pag-aalanlangan. Simula pa lang, wala akong plano. Hindi ko alam kung paano gagawin ito. Nangingit-ngit ang kanyang ngipin habang bumubulwak ang kawalan ng pag-asa. Anong klaseng pangunahing tauhan ako? May pangunahing tauhan bang ganito katanga? Kung ikaw ito, Kim Suho, alam mo na ang dapat gawin. Pumatak ang mga luha sa mukha ni Xavier habang tumangala sa gabi.
Sa malabong paningin, may nahagip siyang anino sa malayo, ang pamilyar na silhwete ng Namsan Seoul Tower. Doon mismo sila minsang nagpunta ni Kim Soo-ho. Bumalik sa kanya ang alaala ng tinig ni Lloyd. Kapag tunay na sabik ang isang tao sa isang mahalaga, maaaring muli silang magkita rito. Muling nagbalik ang lakas, bumangon si Xavier at nagsimulang tumakbo. Kumakabog ang dibdib, humahagibis ang mga paa, tinatahak ang daan papunta sa tore. Habang umaakyat sa mahaba nitong hagdanan, sumulpot ang alaala ng nakaraan. Ang boses ni Lloyd, "Xavier, baon sa utang ang pamilya natin, di ba?" Ngunit hindi siya tumigil. Mas pinag-igihan pa hanggang sa makarating sa tuktok ng tore. Napapalibutan ng maraming tao, sabik niyang sinuyod ng tingin ang bawat mukha. Mabilis ang tibok ng puso, at muling bumulwak ang mga alaala, ang mga utos ni Lloyd, ang kanyang galit, ang huling sakripisyo. Panahon na para lumisan ng extra. Alagaan mo ang mundong ito, pangunahing tauhan. Sa kasalukuyan, muling napuno ng luha ang mga mata ni Xavier. Halos matamba sa pagod, ngunit hindi siya tumigil. At sa kanya ito nakita. Ilang metro lang ang layo, nakatayo sa gitna ng karamihan, si Kim Soo-ho. Parang tumigil ang oras, napatigil si Xavier, hingal na hingal. Hindi niya marinig ang usapan ng mga tao sa paligid. Ang mundo niya'y nakatuon lang kay Kim Soo-ho. Nakatingin din si Kim Soo-ho, gulat na gulat. Nanginginig ang labi at bamulong. Xavier. Si Xavier, basang-basa ng pawis, nakanganga sa paghinga, dahan-daang isinara ang bibig. At sa huli, ngumiti. Isang ngiti ng kaginhawaan. Isang ngiti ng muling pagkikita. Pagkaraan ng napakaraming hirap, alaala, at sakit. Muling nagtagpo sina Xavier at Kim Soo-ho. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.